Praise the Lord this morning. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's give the highest praise, the highest adoration. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Oh, we worship you, Lord. We honor you. We give you praise. We thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa napakasarap na karanasan na kayo po ay aming katagpuin sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord God, for your wonderful presence that is really thick and tangible in this place. Salamat, Panginoon, daman-daman namin ang inyong pagkilos, ang pagbaba ng inyong kagalingan, ang answered prayers, ang deliverance. Salamat, Lord God, nararanasan na namin ngayon, Panginoon. Ngayon pa lamang pagpasok sa lugar na ito, ramdam na namin ang inyong kapangyarihan. And Lord God, we thank you for even though we do not deserve, but because of your grace and your goodness, naririto kami, highly privileged to worship you and to adore you in spirit and in truth. Lord God, papasalamat kami, Panginoon, sa lakas ng katawan, sa magandang panahon, sa oxygen na aming hinihinga. Salamat, Lord God, sa lahat, maliit man o malaking bagay. Salamat, Panginoon. Thank you, God. And at this point in time, kami po yung nagpapakumbaba. Mihingi po kami ng tawad kung mayroon po kaming pagkukulang o pagmamalabis, Panginoon, sa iyong biyaya. Forgive us, Lord, and cleanse us by your most precious blood. Salamat, Lord God, sa paglilinis at salamat din sa pagsusuot sa amin ng baluti ng katwiran. Lord God, today, excited kami to be rebuked, to be corrected, to be trained in righteousness by your word. Salamat, Lord God. Mananalamin muli kami sa pamamagitan ng iyong mga salita ngayong araw na ito. Lord, we believe that today we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory according to your image. Salamat, Lord God. Kami ngayon ay nakahanda, binubuksan namin ang aming puso't isipan. Lord God, napakinggan, tanggapin at isabuhay ang inyong salita. Hayaan niyo po na ito'y ma-share din namin sa ibang mga tao na sa paligid namin. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na hindi lang pinuno ng inyong salita at ng inyong presensya. Lalabas kaming nag-uumapaw, nag-aapoy sa iyong pag-ibig, nag-aapoy, Panginoon, sa iyong biyaya, because this is why you created us, for your glory alone. Ingatan niyo po ang aming Apostle, Bishop Art and Reverend Lynn, na ngayon po ay nasa Sydney, Australia, to celebrate the anniversary there of our church, and to conduct inner healing and deliverance crusades. Salamat sa tagumpay nila, sa kalakasan, sa kaligtasan ng kanilang mga biyahe. Salamat sa walang sakit karamdaman, Panginoon, in their lives. Truly, Lord, we are amazed by your goodness and by your grace. Salamat na marami, O Diyos. We claim the victory of today and we declare the defeat of the devil in our midst. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba as we claim the victory. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. You may be seated, please. Praise God. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin si Jesus, our miracle-working God, our good Father. And declare din natin ang ating culture as JA1 family, sabay-sabay. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Isa pang malakas na palakpak kay Lord. Oh, you're so good, Lord. You're so good. Excited po ba tayo ngayong umaga? Pakitingin nga ng mukhang excited. Ala naman. Patingin nga ng mukhang excited, hindi yung mamimiesta. Yung mukhang excited. Yeah.
Ngitian mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mas excited ako kaysa sa'yo. Praise God. Before I proceed, just want to give thanks to the Lord for the life of our humble servants, co-servants in Christ na umuwi po dito. Ang mga tumayo at nilid tayo in worship today, si Pastor Danny Estioco, ang kanyang may bahay na si Pastora or Sister Joanna Lynn Estioco, at ang kanilang anak, nag-iisa, the only begotten son, na si Yeho Estioco. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang buhay. It's so amazing na ang kanila pong mga kantang inawit ay may connection po sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Because we are on the theme about mission and evangelism. Sino po talaga dito ang nagde-desire siyang magamit ni Lord? Ano ba yung paraang gusto mong paggamit ng Diyos sa'yo? Ang gusto ko po, Pastor, yung ako'y pupunta rin sa stage at kakanta. Sasayaw kagaya ng mga kabataan. Kukuha din ng camera at mag-video coverage ng ating Sunday services at mga gawain. But you know what? Those people who are here and doing those things every Sunday, they have skills to do it. Pero paano kung wala kang skill for that? Paano kung ikaw ay hindi ganon kaganda ang boses? Naaawa na nga lang ang Diyos sa'yo. Dahil pag naririnig ang boses mo, siya'y agarang bumababa sa iyong kalagitnaan. Tama na anak, naririto na ako. Tigil na. O paano naman kung ikaw ay hindi marunong kumuha ng camera? Those things are good and really appreciated. Great in the Lord's kingdom. Pero paano nga kung hindi kakasali sa mga ganon? You know what? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi ang tunay na ministry that we have in this world, whether you're inside the church and outside the church, you are able to do it. Saan mo lang magagamit ang pagkanta? Hindi mo naman pwedeng kumanta ka ng kumanta kapag ikaw ay nasa iyong eskwelahan. Paano pag hindi ka na kumakanta sa eskwelahan mo? Ibig sabihin, wala ka ng ministry? Paano naman kung ikaw ay walang kamerang hawak at ikaw ay nasa trabaho? Will you say also na wala ka sa ministry? I don't think so. Hindi tayo limited doon. Kaya nga paglabas natin dapat sa lugar na ito, yung kaya mong gawin na wala kang hawak na mic, wala kang hawak na camera, or kahit ano pa mang gamit na kailangan ng skills, kaya mo pa rin sabihin, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Sinong gusto yun? Kahit saan siya magpunta, kaya niyang maglingkod sa Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya natin yon. Paano? By reaching for the lost. That is the ministry that many people do not realize, but very important. Tanungin ko kayo, sino po dito ang nakaranas ng mawala ng wallet sa restaurant? Naiwan niya yung wallet niya, let's say. Sino po dito? Merong 3 nakaranas, okay. Tapos anong nangyari? Nakauwi ka na, tapos na-realize mo, naiwan mo yung wallet mo. Anong una mong gagawin? Ala, bukas na yon? Hindi, next week na. I don't think so. Palagay ko, kahit ikaw ay tagalipa, at ikaw dito sa Batangas na wala ng wallet, palagay ko, agad-agaran, babalikan mo. Tama? Bakit? Kasi mahalaga sa'yo yun eh. May isang 3-year-old na bata na wala sa mall. Kasama niya ang kanyang nanay. Na habang yung nanay na ito ay pumipili ng damit, nakalingat siya, hindi niya napansin na wala yung kanyang anak. Tapos nakita mo yung nanay na yon. Kilala mo pala siya. Tapos yung nanay niya, tuloy lang sa pagpili ng damit. Tapos mamaya, after pumili ng damit, umupo, kinuha ang cellphone. After kinuha ang cellphone, kumain na sa restaurant. After kumain, nakakita ng kumare, nakipagkwentuhan, habang nawawala ang kanyang anak. Kung ikaw ang makakakita sa nanay na yon, anong sasabihin mo sa kanya? Anong mararamdaman mo? Bay, nakakainis naman yun.
Di ba niya alam nawawala ang anak niya? Magtataka ka rin, bakit hindi niya hinahanap? Hindi niya ba mahal? O baka hindi niya anak yun? Iisipin mo, paano nakakaya ng magulang na maging kalmado habang nawawala ang kanyang anak? Dapat pag na-realize niya pala, kung kayo man ang tatanungin ko, pag na-realize niyo nawawala ang anak ninyo, ano ang inyong unang reaksyon? I-analyze niyo pa, yung anak ko kayang nawawalay, mabait o hindi? I-analyze niyo pa ba yun? Will you even think about how good or bad that child of yours is to you? Hindi na. O kaya, meron ba magsasabi ng ganito? Nawawala yung isa kong anak. Di bale, may 3 pa naman sa bahay. Ano ang logical reason na gagawin ng isang nanay o tatay na nawawala yung anak niyang kasama? Sabihin na natin, pinakamakulit sa mga anak. Laging kinaiinisan. Tingnan mo yung katabi mo, parang yan yata. Panay naglulupagi sa mall pagkasama yung nanay. Panay nagpapabili ng kung ano-ano. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw talaga ang tinutukoy ni boss. Tapos nawala siya. Ano ang reaksyon ni nanay? Uuwi na ako at naroon naman yung 3. Bahala na siya sa buhay niya, makulit naman siya. Yang kasi, kalikot-likot. Nakakuha mo, hinahanap mo. Ganun po ba? Kung ganyan ang magulang, hindi siya normal na magulang. Do you agree with me? Ganyan din po ang buhay Kristiyano. Dumadating ang point, nawawala. Mamaya, matatagpuan. Mamaya, mawawala uli. Tingnan mo yung katabi mo, kailan mo huling nakita yan? Sabihin mo sa katabi mo, kay tagal mo nang nawala. Ano sunod? Bakit bumalik ka pa? Hindi naman ganun ang ating. We always are concerned with the lost. That's why the title for today's message is The Lost and the Found. Remember this, hindi tayo iniligtas ng Diyos para lang makalating sa langit. Otherwise, kung yan lang ang purpose ni Lord, na after mong maborn again, yun lang ang purpose mo, maborn again ka, makilala mo siya, magkaroon ka ng tamang relasyon sa Kanya. Di sana dinala ka na agad ng Diyos sa langit. Kung ang purpose pala ng salvation ay yun lamang, kinuha ka na dapat ni Lord. Pero bakit narito ka pa? Sino ditong 100 years nang born again? Bakit? Tanungin niyo kung bakit. Dahil mayroon tayong assignment. Kasi marami bang tao ang hindi nakakakilala kay Jesus? At ikaw ang plano ng Diyos para sa kanila. Uulitin ko, tayong lahat na naririto is the personified plan of God sa mga taong hindi pa siya nakikilala. Ikaw ay answered prayer ng mundong ito. Dahil ikaw ang gagamitin ng Diyos para abutin yung mga hindi kayang abutin. There's a reason kung bakit ka nasa barangay na yan. Huwag mong i-expect na yung mga tagalipa ang aabot sa mga taga-barangay Alangilan. Hello? There's a reason why we are situated in our houses and locations. It is because you have a purpose. Dalawa lang po ang reason kung bakit pumunta si Jesus sa lupa. Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to what? To seek. And what? To save the lost. Dumating daw si Lord para maghanap. Sinong hinahanap niya? Yung mababait? Yung matitino? Hindi. Ang hinahanap niya, yung mga kagaya nating maliligalig. Marireklamo. Buti na lang, hindi na tayo mareklamo ngayon. Ano na lang? Maligalig na lang.
Siya'y naghahanap para ano? Para yung mahahanap niya, kanyang ililigtas. At inalarawan ito sa napakagandang parable, the parable of the lost sheep. Let us read in the scripture, Luke chapter 15, verses 4 hanggang 7. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Do we understand the story? Tinawag po tayo ng Diyos para maging ama at ina ng mga kaluluwa. That is the reason why you are still alive. Hindi lang para magpayaman, para kumita ng maraming pera, para magawa ang gusto mo, makapagtapos ng pag-aaral, makapag-asawa. Hindi lamang yan. Ang tunay na calling natin, besides from being a child of God, is that we are called to be fathers and mothers of souls. Marami po kasi ngayon ang mga spiritual children na nawawala. Pero yung kanilang mga ama't ina, the spiritual parents, nakakatawa pa rin. Busy pa rin. Komportable pa rin. Tuloy-tuloy lang sa kanyang routine. Hindi nararamdaman yung urgency ng nawawalang kaluluwa. Para tayong yung nanay na may nawalang makulit at malikot na bata sa SM, tapos hindi tayo nag-aalala na siya'y nawala at baka napahamak. Ganon din sa espiritual. Kapag hindi ka nakakaramdam ng pag-aalala, ng urgency, ng concern sa mga mananampalataya o sa mga hindi pa mananampalataya, na alam mo na ang pupuntahan nila ay tunay na kapahamakan, and yet, walang pakiramdam sa'yo, wala kang concern, then there is a problem. Hindi po itatanong ni Lord sa atin, pag tayo nasa langit, kung ilang beses kang umattend ng Sunday service. Hindi rin itatanong kung ilang beses kang kumanta sa stage, ilang beses kang kumain ng isaw. Hindi mga ganun ang tanong. Alam niyo po kung anong tanong ni Lord? Tinanong niya ito kay Cain. Genesis chapter 4 verse 9. Afterward, the Lord asked Cain, "Where is your brother? Where is Abel?" "I don't know," Cain responded. "Am I my brother's guardian?" Ang tanong pala ng Diyos sa atin ay ito, nasaan ang iyong kapatid? Nasaan yung dati mong isinasama sa church na hindi na sumasama ngayon? Nasaan na yung dati mong alaga sa life group mo at sa age mo na hindi mo na nakikita ngayon? Ano ang sagot natin? Malay ko, Lord. Ako ba ang tagapag-ingat ng aking kapatid na yon? Nagalit si Lord nang marinig yan kay Cain. Besides the fact that Cain murdered his son Abel, he shows that he is not only a murderer, but is a hater and an indifferent person. Galit at walang pakialam. Hindi natin alam kung nasaan sila. Kaya anong gagawin natin? Ewan. Bahala na ang Diyos sa kanya. Yan po ang mapanganib na Kristiyano ngayon. Yung hindi yung mga mainitin ng ulo, o yung mahina magturo, o yung walang talento. Ang
Ang mapanganib ngayong Kristiyano, yung nasasanay na nawalang pakialam. Ako ba? Pag meron kayong anak o magkapatid, yung isa nawawala, tatanungin mo yung kapatid na kasama niya dati o kasama niya, nasaan ang iyong kapatid? Matutuwa ka ba kung ang sagot niya sa'yo? Gayong alam mong siya ang kasama niya. All throughout the journey, silang magkapatid ang magkasama. Matutuwa ba kayo pag tinanong nyo itong nakita nyo? Umuwi sa bahay nyo, mag-isa na lang siya. Matutuwa ba kayo pag sinabi nito? Malay ko, I believe as a parent, you will not be happy. Anong malay mo, ikasama mo yon? Ganun din ang Diyos sa atin. Ang tingin ng Diyos sa isang kaluluwa, napakahalaga. At kasama ka doon. Mahalaga din ang kaluluwa mo. Kaya nga sabi ng ating culture, we are in partnership with Christ. Kasi kung anong mahalaga kay Kristo, dapat mahalaga din sa'yo. Mahalaga ba kay Kristo ang kayamanan mo? Is it important to God? Lahat ng riches and honor? Ang mahalaga sa Diyos na kayamanan ni Lord, kaluluwa ng tao. Kaya sabihin mo sa kaliwat kanan mo, napakahalaga mo kay Lord. Kung may kaibigan ka o kakilala mo, nakita mong mahuhulog sa tulay, may piring ang mata at hindi nakikita ang kanyang dinadaanan, ngunit kita mo, pupunta siya sa bangin, pupunta siya sa pagkahulog. Ano ang gagawin mo? Hello? Anong gagawin mo? Ala, bahala siya, ba't kasi nagpiring? Yung piring na yon, galing kay Satanas. Kasi sabi ng 2 Corinthians 4 verse 4, ang mga unbelievers ay blinded by the spirit or by the prince of this world. Kaya hindi nila makita kung ano ang katotohanan. Piniringan ni Satanas, o sige, lakad, pupunta sa kapahamakan. Ikaw namulat ka na, alam mo na ang katotohanan, at nakita mo, yung kapatid mo, yung mahal mo, yung nanay mo, yung tatay mo na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, pupunta doon sa bangin ng nakapiring. Ikaw, na nagmamahal, di umano. Nagmamahal ka sa kanila, amen? Sino ditong mahal ang kanyang pamilya? Sino ditong gustong maborn again ang kanyang pamilya? Mangyayari. Paano? Ay di sasabihin mo, huwag kang tutuloy, tigil, tigil. Mamamatay kapag dumere-diretso ka, hindi mo nakikita ang iyong dinaraanan. Pero maraming Kristiyano ang nagkikipit balikat at sinasabi, well, ayaw nilang makinig, bahala sila. Well, buhay nila yan, wala akong magagawa. Mahuhulog na. Well, yun talaga ang destiny niya. Wala akong magagawa. Hindi po ganyan dinisign ng Diyos ang Kristiyano. Let us go back to the verse so we understand. Luke chapter 15 verse 4. Ito po yung tungkol dun sa 99 na iniwan ng shepherd kasi na-alarm siya, nawawala yung isa. At sabi dun sa huli, he searched for that one that was lost until, anong sabi dun sa dulo? Until, laksin ng konti. Until hindi ba sinabi dun na, until he is okay? Or kaya sinabi dun, until he is already obedient. Kailan lamang tumigil sa paghahanap yung mabuting pastol? Kayo po, tanongin ko, kailan kayo tumitigil sa paghahanap sa isang bagay? Kapag nakita nyo na. O ay pag hindi nyo makita, sabi nung nanay, pag hindi mo makita, makikita mo.
May halong pagbabanta. Pero dito ang sinabi, hindi yung bumalik. Tinigil niya na ang paghahanap nung mabait na siya. O tinigil niya na ang paghahanap nung nakita niya sa malayo at siya'y umuwi na. No, itinigil niya ang paghahanap nung nakita niya yung kanyang nawawalang tupa. Hindi niyo po ba alam, in case you forget, tayong lahat nawawalang tupa noon, pero hindi tayo tinigilan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mo ba alam kaya ka naririto ngayon, may nanalangin para sa'yo? Akala mo ba mapupunta ka at makikilala mo si Lord nang walang nanalangin para sa'yo? Walang nagpayo sa'yo, walang nag-invite sa'yo. Kaya ka narito is because somebody helped the Lord or was used by God to reach you. Tapos nung ikaw naririto ka na, okay ka na, bahala sila sa buhay nila. Ako, basta okay na ako. Isn't that so selfish of us? Ano daw ginawa nung makita? Verse 5. And when he has found it, he will joyfully, sabihin natin joyfully, masaya daw, sobrang ligaya, na ano? Hinila? Nung makita niya yung nawawalang tupa, kanyang tinalian sa leeg at hinila niya at kinaladkad pa uwi. Parang ganun lang ang mga magulang noon, ano? Pag nakita yung anak, Allah, hila-hila sa tainga, alika. Pero ang ating pastol na ating Diyos, nung makita niya, masayang kinarga sa kanyang mga balikat. Anong napansin niyo? Hindi pinagalitan. Usually, kapag ang isang batay nawawala, anong ginagawa ng magulang? Itong nabata kay kanina pa kitang hinahanap. May daladalang sinturon. Kung saan-saan ako nagpupunta, tinagtanong-tanong kita. Inuumangan agad ng sa Batangas ay garute. Pero iba si Lord. Gusto ni Lord, model natin siya. We must joyfully. Kapag nakita mo pala yung isang bagay na nawawala, dapat ang maramdaman mo, joy. Bakit nung makita mo yung nawawalang cellphone mo, ang saya-saya mo? Pero nung nakita mo yung taong nagbabalik loob sa Diyos, na hindi ka pinapansin noon, malungkot ka. Aba, hindi ko kayang kasama ito sa langit. Dalawa lang po ang tingin ng tao sa mga taong ipinadadala ng Diyos sa Kanya para alagaan. Do we believe we are accountable to one another? Dalawa lang po ang tingin natin sa tao pagdating po dito. Una, he will be or he might be a burden or he might be a blessing. Basa, 1, 2, 3, go. Burden and ang tingin natin minsan sa mga taong inaakay natin sa Panginoon, either a burden, either a what? A blessing. Isang pabigat at isang pagpapala. O isang pabigat at isang pampagaan o nakakagaan. Nung wala pang anak, yung mag-asawa nagpe-pray, they are so burdened. Nung lumabas na at sinagot ng Lord ang prayer, nagkaanak, they are saying, we are blessed. Wow. Nung nagpapalaki na ng anak, ano nangyari? Burden na naman. Ay, ganti pala kung alam ko lamang na ako hindi makakatulog ng dire-diretso, kada oras ako'y gigising. The blessing 1 month ago became a burden 1 month later. Tapos, nung napagtiyagaan niya, naging masunurin yung kanyang anak, nadala niya sa Panginoon, ano nang nangyari? Yung dating burden, naging blessing. So sa iba't ibang puntos ng ating, o sitwasyon ng ating buhay, we will just look kung ang taong ito ba, blessing sa akin o burden. Tingnan mo nga yung katabi mo. I-assess mo, blessing ba yan sa'yo?
O burden yan sa'yo? Parehong katabi ko'y hindi lang ho pabigat, mabigat pa rin. Kabigat-bigat na pabigat pa. Buti na lang walang ganon sa JA1. Amen? Ito po ang bilin ng Diyos sa atin. 1 Peter chapter 5, verse 2. Be what? Ano daw po? Lakse, be shepherds. Yan. Of God's flock that is under your care. Watching over them, not because you must, but because you are willing as God wants you to be. See, ang kalooban ng Diyos sa atin is to be shepherd of God's flock. Kung ikaw ay may relasyon na kay Kristo o sa Diyos, ibig sabihin para sa iyo ang verse na to. At sinabi doon, be shepherds of God's flock that is under your control. Or under your attendance. Yun ba yun? Ang sabi doon, under your care. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagke-care, binabantayan, kinukumusta, hinahanap, pinagpe-pray, inilalaban sa kanyang spiritual battle kasi baka hindi niya alam spiritual ang laban niya, ikaw ang lalaban at tutulong para sa kanya. Ganun ang nagke-care. Do you care for your brother and sister? Totoo? Pakita mo yon, bigyan mo yan ng 100 piso. Because why I'm saying this? Bakit kailangan ko ipagdiinan yung care? Because people, I want you to listen and look at this. Because people do not drift away from God overnight. Usually, they drift away one ignored pain at a time. Walang basta umaalis at lumalayo sa Diyos sa isang gabi lang. Ang marami, kaya lumalayo at umaalis sa Panginoon, it is because walang umabot. Walang nagtanong. Walang nangumusta. Hanggang nasanay na silang mag-isa. Habang hindi nila napapansin, unti-unti na silang namamatay spiritually. Masasabi mo ba, bahala sila sa buhay nila. No. Accountable tayo sa isa't isa. Kaya kung merong nanghihina at nanlalamig sa Panginoon, huwag mo sasabihin na, bahala siya sa kanyang buhay. No. What you will say is this, mahal ko yung taong yon, hindi ko kakayaning siya'y mapalayo. Pagpe-pray ko yon, aabutin ko yon, kukumustahin ko yon. Sabihin ulit natin, burden. Say again, blessing. Kapag burden ang tingin mo sa mga alaga mo o sa mga taong pinase-shepherd ni Lord sa'yo, pag burden ang tingin mo sa kanila, galit ang una mong mararamdaman pag nakita mo siya. Matapos ang matagal na panahon na paglayo. Pero kapag ang tingin mo sa mga taong nasa paligid mo, gusto mo man ang ugali o hindi, at nakita mo sa perspektibo ni Lord na siya ang ginagamit ng Diyos para mag-mature ka at maging kamukha ka ni Kristo, na kaya mo nang mahalin ang mga taong hindi ka mahal-mahal, mararamdaman mo din ang naramdaman ni Jesus, which is joy. Na nung makita niya yung nawawalang tupa, sa halip na kanyang latiguhin, itali sa leeg, paghahampasin ng yantok, hindi niya ginawa. Kasi marami pong nawawala pag nakita natin, sugatan. Ang mga sheep, wala po silang sense of direction. Kapag nawala po sila sa lugar ng tupa, ng pastol, o doon sa kanilang pen, na tinatawag sa kanilang pen, pwede na ho yung mahulog sa bangin at mamatay. Kaya gayon na lang ang pag-aalala nung pastol. Na nung makita niya, wow, buhay pa siya. Sugatan nga lang, pero halika. Anong reaksyon niya? Bubuhatin kita.
kakargahin kita uli. Ibig sabihin, nagiging blessing sa'yo yung taong yon, hindi dahil sa ibinibigay niya sa'yo, kundi dahil sa ginagawa ng Diyos sa puso mo. Binabago ng Diyos ang puso mo na maging kamukha niya, na mahalin din ang mga hindi kamahal-mahal. Yun ang tunay na blessing. Ang blessing hindi lamang yung nakukuha natin, material, pinansyal. Ang tunay na blessing is what God is doing inside of us. That we are being transformed according to His image. Because that is our mission on earth. Maging kamukha tayo ni Kristo. Ang goal ng Diyos sa atin, hindi ka lang maging Christian. Ang goal ni Lord sa atin, maging Christ-like ka. Because being Christ-like is loving the lost, finding the lost, and rejoicing when the lost is found. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo yung taong yon na nawawala. Pero nung nakita mo, galit ka sa kanya, nagtatampo ka sa kanya, kasi hindi niya po ako tinetext, hindi ho siya sumasagot sa aking mga tawag, sinisinzone niya lang po ako. Hindi mo alam, minamature ka ng Diyos. Sabi mo nga sa kaliwat kanan mo, minamature lang tayo ni Lord. Ano po sabi ng Galatians chapter 6 verse 2? Help. Ano? Carry. Anong bubuhatin? One another's burdens. At ano daw ang mangyayari? In this way, you will obey the law of Christ. Amen? Hindi sinabi dito, titigan mo ang kanyang paghihirap at ikaw ay manalangin. Walang sinabi dyan na kapag nakita mo ang kanyang kabigatan, maawa ka at umalis ka na. No! Sabi dito, kapag may burden ng isa't isa sa atin, it is our, hindi duty eh, it is in our heart and in our concern na tulungan mo siya. Kapag sumasakay po ako ng eroplano at nakikita kong may matanda na may daladalang mabigat na luggage, isasakay niya doon sa, anong tawag doon? Yung lalagyan ng luggage sa loob. Doon niya ilalagay. Papabayaan ko ba yon? At sasabihin ko sa kanya, ikaw daladala ka niyang mga bibigat na yan. Ganun ba ang gagawin ko? Ang gagawin ko, ay, ako na po, mabigat sa inyo. Sino yung ganun din? Pag mayroon ba sumasakay na may edad sa jeep, sinisiksik niyo? Usod, siksikin mo, hamong doon siya sa dulo, umupo. May ganun ba? Di ba tayo mga Kristiyano, kapag nakakita ng nangangailangan ng tulong, ang dali nating tumulong, tama? Hello? Paano kapag yung nangangailangan ng tulong ay hindi mo gusto ang ugali? Persecutor. Paano yung nahihirapan ay alam mong pasaway at hindi nakikinig sa iyo? Anong gagawin mo? Ganon? Nakuha mo. Pag ganon, hindi ka Kristiyano. Wala kang pinagkaiba sa mga kapwa unbeliever. Kasi ang paraan lamang para masunod mo si Kristo is when you help carry one another's burden. Hindi sinabi dito, i-carry mo lang yung burden ng mabait. Yung pasaway, sipain mo. Walang sinabing ganon. Lahat ng may burden, mabait man o hindi, pasaway man o hindi, sabi ng Biblia, let us help carry one another because this is the way God wants us to live. Madali bang sumunod kay Kristo o hindi? Hello? Mas madaling sumunod kay Kristo kaysa sumunod kay Satanas. Pili, susunod kay Kristo o kay Satanas? Pag sumunod ka kay Kristo, ang dulo, reward. Pag sumunod ka kay Satanas, ang dulo, death. Sabi mo sa katabi mo, mahaba pa ang buhay mo. Ay sunod kay Kristo.
Hindi sinabing panoodin nyo ang burden niya. No, tulungan mong buhatin. Amen? James chapter 5 verse 16. Admit your sins to each other and pray for each other so that you will be. Napakahalaga pala na kino-confess mo ang iyong mga pinagdadaanan sa isang taong pinagtitiwalaan mo, sa isang matured spiritual leader mo, and then you will pray or he will pray for you. Para ano? Para ikaw daw ay gumaling. At ano daw sabi doon? Prayers offered by those who have God's approval are what? Sino ditong alam niya may approval ni Lord ang buhay niya? Kung may relasyon ka kay Kristo, you have God's approval. Hello? Ay anak ka eh. Kapag ikaw ay anak, anumang sabihin ng anak, ay ano? Para na rin inaprubahan ng ama. Amen. Sa pagpirma ng mga kontrata, kapag pumirma ang anak, sabi ng ama, okay, pirmado ko na din yan. Kaya kapag nananalangin ka ng kagalingan sa katabi mo, pinipirmahan mo yan, pinipirmahan din ng Diyos yan. Kaya yan ay mangyayari at maiisa katuparan sa lupa. Ano mo nang gagawin mo? Ay di aminin mo muna na may nagawa kang pagkukulang. Yun namang mga lumalayo sa Panginoon. Pag kayo inaabot, kayo na may magpaabot. Hello? Kaya kayo inaabot ng mga yan kasi gusto nila kayong madala muli. Sa buhay na gusto ng Diyos sa inyo. Para ano daw? Para maipag-pray. Para maalalayan muli. May kausap ba ako dito? Let's move to verse 6 and 7. Luke chapter 15 verse 6. When he arrives, he will call together his friends. Tayo mag-celebrate. Nakita ko na yung nawawalang tupa. At ang sabi dun sa verse 7, ganyan din daw ang nangyayari sa langit. Kapag may isang makasalanan na nagbalik loob at bumalik sa Diyos kaysa dun sa 99 na ayos na ang lagay, grabe ang celebration sa langit. Kaya nung ang bawat isa sa atin na born again, tinanggap si Lord, nagbalik loob sa Diyos, ay grabe ang celebration sa langit. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang celebration sa langit kasi araw-araw maraming naboborn again. Marami ang nare-restore kay Lord. At gusto kong sabihin sa inyo, gustong sabihin ng Diyos sa atin, ang buong Batangas City, gagamitin tayo para araw-araw may celebration sa langit. At sabi ng Panginoon, when you are winning souls, meron kang corona. Pagdating mo ng langit, sasalubungin ka, ay, marami itong nadala sa Panginoon. Ito ang iyong corona. At sabi ng mga Bible scholars, kapag daw nasa langit ka na at ikaw ay may corona, grabe ang feeling. Meron din naman makakakyat ng langit, pero hagya lang nakaakyat. Kumbaga sa bumiti na lamang sa. Pero nasa langit. Pero iba rin yung mga talagang nakarating sa langit ng maraming reward. Sino yon? Sino yung gustong umakyat sa langit ng maraming reward? Isa pong kasiyahan sa isang soul winner pag may tumatanggap kay Lord. Masaya ba kayo? Pag kayo nakakapag-share, hindi nyo naman kailangan isa-isahin ang mga bersikulo, kapitulo ng Biblia. Ikwento nyo lamang kung paano kayo binago ng Diyos. Enough na yon. That is called witnessing. You are testifying how good God is in your life. Wala ka pang sineshare. Minsan nga, hindi ka pa nag-share. Nakikita lang nila na umiiwas ka na sa bisyo. Nagtataka na sila, bakit ito hindi na namin nakakasama sa ganyan? Tatanungin nila, ba't ikaw ay hindi na? Hindi, ako naman ni ano. Binago na ako ni Lord. Tatawa yung iba, binago ni Lord. Oo, kaya gusto ko. Sama rin kayo sa akin kasi kita nyo ang mga itsura nyo. 50, mukha na kayong 50, mga 25 years old lang kayo. Kaya tingnan nyo itsura, biglang naging mapanlait. Tingnan nyo naman ang itsura ko ngayon. Kaya kita nyo ang mga JA1 family, pabata ng pabata ang itsura.
Tingnan mo yung katabi mo. Sa sobrang bata niyan, babalik na nga sa pagkabata, gagapang na uli. Sa sobrang bata niyang katabi mo, wala nang buhok. Naniniwala ba kayo doon? Ako naman ay manginginom din noon eh. At marami nagsasabi, mas bata akong tingnan ngayon when I was 15 years ago. For God's glory. Mas kamukha nyo ngayon, Pastor, si Soren. Sino yon? Soren Ligarda. Mali yata yung channel mo, ah. Ano po ang gusto kong sabihin, mga kapatid? Kung hindi gagamit ang Diyos ng tao ngayon, walang mangyayari. Hindi naman siya bababa kasi hindi yun ang kanyang sinabi sa Biblia. Ang muling pagbabalik niya ay pag-aalis na at pagsiseparate ng tupa at kambing. Kukunin niya yung mga tupa, yung mga mananampalataya at wala nang magagawa yung mga kambing. Dito na. Mapapahamak na. Yun ang sunod na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi na siya uli babalik dito para sabihin sa atin, "Hoy, ikaw ay abutin mo yung kapitbahay mo. Abutin mo yung kaklase mo. Abutin mo yung kapitbahay mong masungit." Hindi sasabihin ng Diyos yun. Kaya ka may pastor, kaya ka nakakarinig ng Word of God, kaya ka umaattend every Sunday, because this will equip you. I'm not sure kung may kausap pa ako dito. Nakausap ko po yung isang anniversary na pinuntahan ko that time. Nag-speak po ako doon sa church nila. Yung kanila pong church building, JA1 din po ito, ay hindi po tapos. Madaling sabi, bukas pa yung mga binta, wala pang mga dingding. Hindi kagaya nitong atin, close na. Yung kanila open. At nung ako'y nag-preach doon, I was just preaching. And I'm seeing the people there. Natapos ang preaching, nagtagumpay ang anibersaryo. Nabalitaan ko na naririnig pala yung aking boses doon sa buong barangay. Dahil nga bukas ang kanilang church, hindi pa maisara. Rinig pala doon. Kinabukasan, nagdatingan daw yung mga tao at naghahanap ng, meron pa ho ba uli kayong misa? Lunes yung hindi pala. Linggo, kasi Sabado po ako, nagtungo doon at nag-preach sa anniversary nila. Nung Linggo, naghahanap ng simbahan. Dito ho namin narinig yun eh. Meron ho ba uli kayong misa ngayon? Marami. Sama-sama. Ang sabi ng pastora, ay naku, doon po ang service namin ngayon sa isang lugar. Sa madaling sabi, mga kapatid, hindi mo alam kung sinong naaabot ng iyong salita na kinukuha mo galing sa biyaya at trono ng Diyos. Sabi ng Biblia in Romans chapter 10, if I'm not mistaken, paano nila maririnig kung walang magsasalita at magtuturo? Paano sila mananampalataya kung wala silang narinig? Paano gagawin mo? Paano mo madadala sila sa Lord kung ganito ka lang? Yun ang gusto nilang buhay, bahala sila. Paano maririnig ng mga yan na mali sila kung walang isang kagaya mo na pinagpala ng Diyos, na anointed ng Diyos, na pinili ng Diyos, na hindi lalapit sa kanila at sasabihin, alam mo, ang tunay na tagapagpagaling at tagapagpalakas natin, ang Panginoong Diyos. Pwede ba kitang ipag-pray? Walang tumatanggi sa prayer? Nakakita na ba kayo ng tumanggi sa prayer? Wala. Kapag in-offer mo ang prayer sa isang taong malungkot, sa isang taong nanghihina, umiiyak, wala yung ibang sasabihin, sige po, ipag-pray niyo ako. Basta kailangan ma-preach, kailangan masabi ang salita. Dahil may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito ang kapangyarihang bumabago sa tao. Hindi yung mga magagaling mong mga isip o diskarte. Ang bumabago sa tao ay ang makapangyarihang salita ng Diyos. Let us declare. Sabihin natin, Lord Jesus, maboborn again ang pamilya ko, ang mga kaklase ko, ang mga katrabaho ko, at ako ang gagamitin nyo.
Parang humina doon. Sabihin ulit, ako ang gagamitin nyo. Nakahanda ako, Panginoon. Here I am. Send me. In Jesus' name. Amen. At kapag sinabi mo yon, ang kapangyarihan ng Diyos lulukob sa iyo. Kasi sabi ng Biblia, I will go with you wherever you go. Sasamahan ka daw ng Diyos sa pagtuturo mo, sa pag-abot mo. Kapag ikay may pinagpe-pray, kaya gumagaling yon, hindi dahil magaling kang mag-pray, kundi dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasama sa iyo. At ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbabago sa tao. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagdadala sa tupa para sa'yo maging maayos. Kailangan lang merong magdadala at magbubuhat. Hindi ikaw ang gagamot, hindi ikaw magpapagaling. Ikaw ang tutulong at bubuhat. Sabi po ng kaibigan ko, ito pala, before I close that story, sabi po nung pastora na lumapit sa kanya yung mga tao at naghahanap ng misa, noon daw, next Sunday, isang pamilya agad ang pumunta sa church. Hindi sila umattend ng anniversary, naabot lamang sila ng salita ng Diyos sa kanilang mga bahay. Ang reaksyon daw nila habang sila'y nakikinig, tama nga yun. Tama nga yun si pastor. Tama nga sinasabi ni pastor. Kaya sila'y nagpunta doon kung saan naririnig yung tinig at doon sila nagsabi, gusto din ho naming sumunod sa Panginoon. For God's glory alone. Hindi dahil maganda yung sinabi ko, maganda yung tinuro ko, kundi kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Basta may naipahayag, ang Diyos ang bahalang gumawa at kumilos. Ako lang yata excited. Sabi nung kaibigan ko, si Walter Winchell, a real friend walks in when everybody walks out. Ang tanong, kailan ka lamang friend? Kapag masaya? Kapag birthday yan? Kapag may handaan? Ang tunay na friend, kapag wala nang kumakausap sa kanya, pero ikaw nananatili, you are a real friend. Kaya mo na-win ang kaibigan mo at AG member mo kasi ikaw ang nag-akay sa kanya sa panahon na wala siyang matakbuhan. Ngayon na-restore siya, may mga times na babalik pa rin siya sa dati, nade-depress, malulungkot, nagkakaroon ng relapse. Huwag dapat ang reaksyon mo, bahala ka na, inakay na kita noon hindi ka pa rin nasunod ngayon, bahala ka na. No! Minsan yun talaga ang kailangan para ikaw tumibay ka bilang isang mag-aalaga o bilang isang disciple ni Lord. Taas ang kamay ng disciple ni Lord. Kaya nga si Jesus ay ganon, He came to seek and save us. Huwag kang mamimili, lahat tatanggapin mo. Sino ho dito ang nakakuha ng alagang aso sa mga dog pound? Meron ba dito? O kaya naman, inalagaan nila yung aso kasi walang mag-aalaga. Ako lamang ang nakaka-relate. Di ba pagpipili ka ng aso, alin ang pipiliin mo? Dapat pastor, yung pinakamaganda. Yung ang buhok ay talaga namang singhaba ng buhok ng katabi ko. Ganon. Nakakita ko dapat talagang cute na cute. Ay paano yung galisin? Bet ko pipiliin yung galisin. Siyempre pipiliin ko yung maganda. Tama po ba? Meron ba dito na pagka pinamili siya sa magagandang lahi at nakita niyo yung galisin, akin yung galisin. Excited akong iuwi yan. Kakargahin ko yan at bibit-bitin. Meron bang ganon? Ang sasabihin ng iba, Pero alam nyo, ang Diyos, pinili niya yung pinaka-hopeless. Pinili niya yung pinaka-galisin. Minsan ikaw yon. Hindi ikaw ang pinakamabait. Ikaw ang pinakapasaway. Pero bakit ka narito ngayon? Pinili ka ng Diyos hindi dahil sa kapakinabangan sa'yo. Pinili ka ng Diyos kasi ang nakita niya, aring galisin na are, pag ari nagamot ko, magiging magandang alaga.
Yun ang nakikita ng Diyos. Kaya kapag tumingin ka sa tao, pag nakita mo, naku po, hopeless na ito, wala na itong pwedeng maging kaibigan. No! Yun ang piliin mo. Kasi pag kaya yun ay ganun, kailangan nun nang magpe-pray at aalalay sa Kanya. Ay masama hong ugali nun, kasi nga kailangan niya si Kristo. Ay wala akong ibang lumalapit, kaya nga ikaw ang dapat lumapit. Kaya sabihin mo sa kaliwat kanan mo, lapitan mo na. Sige, sabihin mo, lapitan mo na yung kinaiinisan mo. Ikaw ang answered prayer niya. Ang sabi ng Diyos, walang pipili sa iyo kasi magagalitin ka. Pero sabi ni Lord, ako, pinipili kita. Walang pipili sa iyo kasi ikaw ay adik, ako, pipiliin kita. Walang pumipili sa iyo kasi ikaw ay namumuhay in immorality. Sabi ng Diyos, no, ako, pinipili kita. Kasi lahat ng broken, kaya kong ayusin. Hindi kayang ayusin ang mundo kahit anong therapy, kahit anong gawin na rehabilitation. Hanggat hindi papasok ang kapangyarihan ni Kristo, walang tunay na transformation. Ang dala mo yun Dala mo yung kapangyarihan ni Kristo na yun Bakit mo ipinagkakait? Ibigay mo. Hello? Ang pinipili ng Diyos, nire-reject ng mundo. We were once rejected by the world, but God, through His grace and mercy, found us and carried us in His shoulders. At sinabi niya, mga anghel, magparty-party tayo. Narito na ang dating pasaway. Ngayon, medyo na lang. At mamaya, magaling na ito. May proseso, hindi overnight. Amen? Kaya ang tanong ay ito, kailan ka huling umiyak para sa mga alaga mo? Para sa mga taong pinadala sa'yo ng Diyos? Kailan? O nawalan ka na ng pakialam? Kasi ang opposite ng love, hindi hate, kundi indifference. Ano yung indifference? Wala ka nang pakialam. May pakialam ka ba? Hello? Paano kung darating ang araw, iharap ng Diyos sa'yo yung mga dating inakay mo at lumayo sa Kanya. Tapos sabihin ng Diyos sa'yo, ipapanaginip sa'yo, anak, ilang gabing umiiyak yan. Ilang beses na gusto niyang lumaban. Ilang beses siya naghihintay na may maghanap sa Kanya, nasaan ka? At ang sagot mo, malay ko. Hindi dahil masama kang tao, kundi nasanay ka na lang na nakikita mong napapahamak ang iba at wala kang pakialam. Merong word na napakahalaga ngayon. 2 words lang ito. Yung salitang, kumusta ka? Tanong mo sa katabi mo, kumusta ka? Anong sagot sa'yo? Ayos lamang. Wala namang sasagot dyan ng... Kayo namang mga tinatanong, kaya kayo tinatanong, gusto kayong ipag-pray. Pag kinukumusta ko ako'y inuutangan pagkatapos. Huwag mong pautangin, bigyan mo. Kung umutang sa iyo ng 500, bigyan mo ng 10 piso. Pag umutang sa iyo ng 500, bigyan mo man lang kahit 100. Ikaw nang bahalang maghanap ng 400 o itong bigay ko sa iyo. Huwag naman yung, at least, nakatulong ka pa rin. Ngayon, pag hindi siya grateful doon, problema niya na yon. Basta mahalaga, kinumusta mo, pinag-pray mo, inabutan mo kahit 100. Mababawasan pa ka naman ang patas ng JA1 family, kaya yaman ninyo. Makakagalaw ka naman sa inyong mga ipon, yung 100 ang ibibigay ninyo doon sa...
Kaya ngayon, ang magic word, pag nangumusta ka, may nakahanda yan. Nadukot agad yan. Kumusta ka? Oh. Kaya pag ikaw nangumusta ka, ganun, may hawak agad. Kumusta ka? Pagbigay mo, eto ang panyo. Umiiyak ka, di ba? Mas mararamdaman nila ang pag-ibig kung meron kang i-share. At ito na po ang huli. Kaya mo bang matulog ng mapayapa habang may alam mong araw-araw may nahuhulog sa patibong ng kaaway? Ikaw, tanungin kita, kumusta ka? Kayo po, individually, tanungin ko, kumusta kayo? Wala nga din pong nangungumusta sa akin. Kaya nga, ikikinumusta ko na ngayon. Kaya lang, wala akong madudukot din ngayon. Bahala yung katabi mo. Kapag komportable pa tayong natutulog at ang mga mahal natin sa buhay ay hindi pa kilala si Kristo, may problema. Baka hindi mo naintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Pwede ba tayong tumayo? And before I close, let me leave to you this verse. In Proverbs chapter 17, verse 17, in the Voice translation. Sabi dito, a true friend loves regardless of the situation. Ang pinag-uusapan po natin dito ay isang totoong kaibigan, isang mapapagkatiwalaang kaibigan, isang tapat na kaibigan. Do you know na si Lord hindi mo lang tatay, si Lord kaibigan mo din? Alam mo ba na ang Diyos hindi ka pwedeng traidorin, pero yung mga kaibigan mo sa lupa, pwede kang talikuran at pagtaksilan. Ang asawa mo, pwede kanyang ipahiya. Pwede hindi siya maging true friend sa'yo. Pero ang Diyos, never siyang magiging untrue and unfaithful sa atin. Pag kailangan mo ng kaibigan, Jesus is ready. Kaya ngayon, ang nangungumusta sa'yo si Lord. Kasi sabi dito, a true friend loves. Hindi lamang kapag maayos ang sitwasyon, but regardless of the situation. Whether maganda o hindi ang sitwasyon, the true friend loves. And sabi dito, a real brother or sister, yung tayo pong lahat na naririto, we are brothers and sisters in Christ. Amen? At nakikita daw ang tunay na kaibigan kapag tough times. At anong ginagawa nila? They share the burden. They help carry the burden. They share the tough times. Pero gustong sabihin ng Diyos sa'yo ngayon, anak, kumusta ka? At pag sinabi ng Diyos sa'yo, anak, kumusta ka? Naku, humanda ka. Kasi ibig sabihin nun, yayakapin ka niya, papahirin niya ang luha mo, pagpapalaing ka pa niya. Bubuhatin ka niya sa kanyang balikat at sasabihin niya, ang anak kong ito, matagal na wala, ngayon aking nasumpungan. Kaya ngayon, aalagaan ko siya muli, gagamutin ko siya muli, pagpapalaing ko siya muli, upang maging kagaya uli siya ng original design ko sa kanya. Kinukumusta ka ni Lord ngayon? Kumusta ka? Shall we close our eyes and bow down our heads? Pikit po tayo. Tungo po tayo at sabihin natin kay Lord ang lahat ng ating dinadaanan. Because our God is not just our Father, He is also our friend. Sabihin mo kay Lord yung mga pinagdadaanan mo. Kaya ka hindi ka makapag-win sa iba, hindi ka makapag-invite sa iba, kasi ikaw mismo, you need someone to check on you, to ask how you are. At ngayon, sabi ni Lord, anak, alam ko ang kalagayan mo, pero kinukumusta pa rin kita para gusto kong marinig sa iyo kung magpapakatotoo ka o hindi. Kaya ngayon, magpakatotoo tayo. Aminin mo kung ano talaga ang nararamdaman mo.
Lord, nabubuli po ako sa school. Lord, hirap na hirap po ako sa aming pamilya. Lord, mabigat po ang pinagdadaanan ng aming family when it comes to finances. Lord, malayo po kaming mag-asawa, magkagalit po kaming mag-asawa. Lord, maririmata na po yung aming lupa. Lord, pinapaalis na po kami sa aming inuupahan. Lord, sabihin mo lahat ngayon. Because the Lord is your friend. Lord, hirap na ako sa aking anak. Parang walang nangyayaring maganda. Lord, cry out to your friend today, and He listens. At ating gunitain ang kabutihan ng Diyos. The goodness of God, in spite of what we're going through, He is good. He is faithful. And He loves us. Ipinapaalala din sa iyo ng Diyos kung paano Kanya iniligtas, kung paano Kanya minahal. Through the cross, He loved you so much. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Yes. In all my days, I've been held in your hand. Gunitain mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. The moment I wake up till lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We love your voice, God. I love your voice. Awitin mo ito wholeheartedly. You have led me through the fire, my darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. With all your heart, say, All my life you have been faithful. say it. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Say all my life you have been faithful. Yes, tapat ang Diyos kailanman. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Hinahabol tayo. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Say, Your goodness is running out, it's running out to once again, sing it out loud. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, Your goodness is running out, it's running out to me. Iparinig niyo kay Lord. Kayo lamang po. All my life. Sabihin mo sa Kanya.
Tayo ay Kristiyano. Sabi ng Psalms 23, goodness and mercy follow you all the days of your life. Siya si goodness. Siya si mercy. At ako ang Kristiyanong sugatan, dumadaan sa pagsubok, nasa valley, nasa mountains. At ang sabi ng Biblia, saan man ako pumunta, goodness and mercy follows me. Sumunod kayo sa akin. Sinasamahan nila ako. Kahit ako'y nasa dilim, nandyan si goodness and mercy of God. Kahit ako'y umiiyak, hindi ako nag-iisa. Nandyan si goodness and mercy of God. Kahit ako'y naririto, humahabol pa rin sa akin ang goodness ni Lord. Umiidad ako, umiidad ng umiidad. Kasama ko pa rin si goodness and mercy. At gusto kong sabihin sa iyo, ang goodness and mercy ng Diyos, hindi lang sumasama sa iyo. Sabay sa isang translation, stay close to you all the days of your life. Kahit ayaw mo na sa kanila, sinasamahan ka pa rin. Because your goodness is running towards me. Salamat, Lord, for your goodness and mercy. Thank you. Close your eyes. Lord, I declare that your goodness and mercy shall follow us. Stay close to us all the days of our lives. Nananampalataya kami, O Diyos. Hindi kami bibitaw sa iyo. At hindi nyo rin kami bibitawan as we hold your hand, as we win this world, as we win our family, as we win our neighbors, our classmates, our co-workers. Lord, kasama namin kayo. Your goodness and mercy follows us, even in the mountains, even in the valleys, even in the storm, even in the quiet, in the calm, in the height, in the lows of our lives. Your goodness and mercy stay close to us. Tanggapin mo ngayon ang kabutihan at ang habag at pag-ibig ng Diyos na lumulukob sa buhay mo. Binabago ka from the inside out. Receive it now. You are super blessed today. In Jesus' name. Lahat ay magsabi na, Amen. Kamayan mo ang dalawang tao, sabihin mo sa kanya, goodness and mercy follows you.